So, hi guys! This is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, maraming mga nagtatanong or nagko-comment sa video ko kung pwede daw ba mag-apply as domestic helper dito sa Hong Kong yung mga may mga tato. So, yung kapatid ko is meron siyang tato dito, yung numeral number, yung X, tas double, basta yung ganon. Ganito siya kahaba. And then, meron pa siyang isa parang dito ata, ayan. Ayan. So, dalawa yung tattoo niya, pero maliliit lang, yung parang mga ganun lang. So, tinanong niya yung agency ko sa Pinas, Light in Hope, kung pwede daw ba yung tattoo niya na ganun, sabi niya. Tapos, sabi ng agency, pwede daw. Magpunta lang daw siya doon sa agency para makapag-apply kasi may interview. Pero yung kaibigan niya, na malaki yung tato, sobrang laki, ang ginawa niya kasi, pinabura niya, kaso nagka-keloid ba yun? Yung parang lumaki yung bura ba? Kasi malaki yung tato niya, parang ano siya, hindi ko lang alam kung saan banda, pero malaki dito ata, malaki. So, pinabura niya, tapos biglang nagka-keloid, yung parang lumobo, parang ano siya, hindi ko ma-explain, kasi may ganyan yung barkada ko, pinabura niya din nung nag-coast guard siya. Tapos, ayun, ang nangyari, hindi siya natanggap sa King's Manpower at hindi rin siya natanggap sa Light in Hope kahit pinabura niya pa yung tattoo niya. So, merong lumilipad. Yung bra ko na lang yung hampas ko. Hindi naman siya ipis, pero lumilipad. Ay, siya, gumagapang. So, ayun, hindi siya tinanggap. Kaya, partida yung nag-a-apply is ex-abroad. So, galing sila ng Middle East. Yung kapatid ko, kaya siya natanggap kasi nga, galing siyang ibang bansa din. Pero hindi pa siya umuwi. Nagtanong lang siya sa agency ko sa Pinas and sumagot naman yung agency ko sa Pinas na, akala siguro ng agency ko sa Pinas na sa probinsya na yung kapatid ko, pero July pa yung uwi niya. Tapos yun, sinabi niya na, yun nga, punta ka na lang dito sa agency, report ka kasi may interview. Tapos yung isa niyang kaibigan hindi tinanggap kasi nga malaki yung kasi yung agency nagsabi na patingin, ayan. So pinicturan nila yung mga tattoo nila sa katawan. So yung kapatid ko, pinicturan niya yung tattoo niya, ganun din yung si Jade na sa Dubai magtatrabaho na lang kasi hindi nga natanggap. Pinicturan niya yung nabura, tas nagkiloid. So, yun, sabi hindi daw pwede. Sa Kings, ganun din siya pwede. Kaya yung may mga tattoo dyan, lalo pag first timer ka, medyo mahirapan ka, lalo pag malaki yung tattoo mo. Pag mga maliliit lang, pwede pa, kaya pa. Pero mas maganda, may advantage kapag may record ka na nag-abroad ka, nag-finish ka ng contract. Kaya yung mga nandito na sa Hong Kong, yun na yung nagpapatato. Yung mga galing sila sa Pinas, wala silang tato. Pagpunta nila dito sa Hong Kong, dito na sila nagpatato. And sure naman na yung amo nila, sure na hindi sila ipag-break ng contract, hindi sila tatanggalin. So, walang reason. Kasi yung mga kaibigan ko, malalaki yung tato eh. Tagkaganto kalaki nasa hita. Ayan, marami yung isa kong kaibigan. So, at least yun, wala, meron na silang amo dito. So, wala nang problema yun. Ang problema lang naman kung wala ka pang amo. So, dito sa Hong Kong, pag dito ka na, hindi na issue yung may tattoo or wala. Pag nasa Pinas ka lang, may issue yung tattoo o wala. Kaya yung may mga tattoo, tapos dito na sila nag-a-apply. Dito sila kumukuha ng amo para pag uwi nila, may amo na sila. Kung gusto nyo naman na mag-apply as domestic helper, tapos may tattoo kayo, ang gawin nyo na lang is maghanap kayo sa Facebook. Meron dyan nagpo-post ng mga job hiring nila, yan, or kaya sa helper choice or helper library, sabihin nyo na may tattoo kayo. So, dito naman sa Hong Kong, open lang naman sa kanila yung may mga tattoo. Ang medyo conservative lang naman dito is yung mga Chinese na mga matatanda. Pero yung mga bata-bata, parang na yan sa kanila, okay na yan sa kanila. So, ayun lang, at least may ka-idea kayo kung tinatanggap ba yung may tattoo. Kapag first timer ka, medyo mahirapan ka talaga kasi nga, nagiging basihan yung may tattoo ka para hindi matanggap. So, ang Kings tsaka Light in Hope, hindi yan sila ganun kahigpit pagdating sa tattoo. Wag lang sobrang laki. And dapat,
tinatanong kasi yan ng agency ng Hong Kong kung may tattoo ka. So, sabihin mo, maliit, ganun. Tapos, yung iba, hindi talaga tinatanggap. Pero, sinasabi ng agency, subukan mo lang. Pero, mas may advantage kasi kapag ex-abroad na finish contract. Kasi parang hindi, may consideration ba? Kahit sabihin na may tattoo, kukonsidera na natin yan kasi ex-abroad yan. Tapos, finish contract, 3 years sa amo. So, parang parang may pang konsiderasyon ka na yan, pwede mong tanggapin yan kasi 3 taon nga yan sa amo, kaya. Yun ganon. So, yun, ng kapatid ko na yun nga, matatanggap siya or pinapareport siya ng agency ko sa Pinas na kung pwede niya daw siyang mag-report kasi okay lang kahit may tattoo siya. So, yun lang yung paliwanag ko. Kaya sabi ko sa kapatid ko, against talaga ako dati pa sa patato-tato niya na yan kasi nga, nagiging limited yung opportunity mo kapag may tattoo ka, lalo pag ini-aim mo na mag-abroad. May kaibigan ako, yung best friend ko, yung asawa niya is yung lumalaban sa dut-dutan, yung nagko-compete sila, tapos naghahanap sila ng model na tatatuan nila. And tuwang-tuwa siya sa hita ko kasi nga makinis, tapos kahit pa paano naman maputi. So sabi niya, libre na lang daw, basta mag-model lang daw ako sa tattoo niya. Yung itatato nila is yung mukha ng babae na alam mo yung panglaban talaga. Sabi ko, hindi, ayoko. Kahit ilibre mo pa yan. Kasi nga, inaano ko talaga, makapag-abroad talaga ako. Yun talaga yung goal ko. And alam ko, kapag may ganyan ako, medyo masisira na yung ko niyan, record ko. Lalo yung ibang mga is hindi pa talaga open sa may tattoo. So, parang din sa akin. Sa lahat kaming magkapatid, itong babae ko lang yung may tattoo na malala, itong bunso namin. Tapos, yung kapatid ko na panganay, meron lang siya dito dahil sa guardian. Ayun lang, tas dito. Pero yung kapatid kong babae, na turingang bunso namin, nagpipiling, akala mo yung siga-siga, mapanood mo tong video ko, totoo naman. So, patato-tato siya bago siya, kasi nga, nung nasa accommodation sila, sabi ng accommodation nila papuntang Middle East, sabi ng mga kaibigan niya doon na, yan, may mga tato din, kaya hindi natanggap, yan, si Jade, kasama yan. Kasi yan yung nagpatato din. So, tawag nito, doon sila, syempre, siga-siga sila, ganyan. And, yun, nagpatato-tato. Kala ko, nanghingi ng pera sa akin. Hindi ko alam kung pera ko yung pinangtato niya. So, nanghingi na meron daw ganto kasi may UTI siya, may bibilihin na gamot. Dati, na-stress ako kasi magkano lang naman yung sahod ko sa Pinas, minimum lang. Tapos, nagpapadala pa ako kay mamang. Tapos, sinusuportahan ko pa yung bata niya doon kasi nga, ang tagal niyang natambay, nag-a-apply. Tapos, nagpatato-tato pa. Sabi ko, wala na nga tayong pera, tato-tato ka pa. Sabi niya, libre lang daw. Wala namang libre ngayon. So, yun, against ako dyan. Kaya, nagsisi siya na may tattoo siya. Kaya, sabi ko sa kanya, pasalamat siya. Ngayong uuwi siya ng July, yung amo niya is hanggang September yung ticket niya. Bali, uuwi siya ng July na 17. Tapos, ang pinapabalik siya ng amo niya is September na. May ticket na siya pabalik September doon sa Kuwait. Pero, kung maka-apply siya dito sa Hong Kong at matanggap siya, magkaamo siya, hindi niya nasasakyan yung pero kung yun nga, dahil sa tattoo niya is mapigilan, baka nga babalik siya doon sa Kuwait. So, yung amo niya, kaya matagal siyang pinabakasyon kasi magbabakasyon din yung mga yun sa ibang country, Europe ata. Kasi, dati daw, sumabog yung bahay nila, yung gasol. Tapos, nasabugan yung magpamilya, yung nanay, tapos yung anak, tapos yung tatay. So, nagpupunta sila sa ibang lugar kasi pinapasunog nila yung nasunog sa kanila, pinapa-operahan nila. So, yung isa kasing bata, yung binata na naalaga ng kapatid ko, yung muka niya talagang sunog talaga. Kaya, kailangan nilang ipaayos paunti-unti. Yung sa amo niyang lalaki is naubos na yung mga sunog na dapat ipaayos, naubos na. So, babae naman, na nanay, paubos na din. So, inuunti-unti nila. Ngayon yung bata naman yung ipapa-operahan nila. So, yun. Kaya medyo may advantage siya. Pagka niya, uwi siya sa probinsya, tapos balik siya kaagad para mag-apply. So, ayun lang guys, pagka may mga tato kayo, anuhin nyo lang talaga. Huwag nyo na lang ipabura kasi pag nag-keloid, kahit ipabura nyo, alam din naman nila na mayroon kayong tato. So, magkaka-issue din kasi nga, lulobo siya eh. Kaya sana, kung mag-a-apply kayo, sana maliit lang yung tato nyo para makonsidera. Tsaka, kung may tattoo kayo, pwedeng sa mga online na lang kayo, direct hire kayo para at sabihin nyo kaagad sa amo nyo na may tattoo kayo, ganyan. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.